Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Dapat na bang bumalik sa ICC? Ang sagot ng gobyerno, sabi ni Yusek Ler Castro, mantinido pa rin daw ng presidente ang stand na hindi sasali sa ICC. Hanggang ngayon, yun daw ang stand. Ngayon, kung akong tatanungin nyo mga kabunyog, mga kababayan, kung akong tatanungin nyo, dapat kasi sumali na uli sa ICC. Bakit? Bakit? Ha? Alam nyo kung bakit kailangan na uling sumali sa ICC? Para matapos na tong issue na to. Lagi na lang yan ganyan, paulit-ulit na si Amy Marcos, mag-i-investigate daw, kung legal daw yung ginawa kay Duterte. Wala na. Dapat ngayon sa ilalim ni PBBM, mag-rejoin na tayo. Yan na yun. Para wala ng issue. Diba? Para wala ng issue. Kaya naman yan, paulit-ulit sila ng issue ng ICC na yan. Dahil hindi tayo nagre-rejoin. Pero pag nag-rejoin tayo, post ang issue, di ba? Ay parang ano yan, sinampal niya ng mga DDS. So anong problema? Ay di ba ganun yung sagot ni Boying, ni Ombudsman Boying? O ano ngayon? O si Pinoy, minember niya tayo sa ICC. Si Duterte, inalis niya tayo sa ICC. O si Marcos naman ang nagbalik sa ICC, di ba? Ngayon, ki-questionin mo yung desisyon ni Marcos kung babalik sa ICC? Hindi mo na magki-question yan. Kasi power yan ng presidente. Kaya lang, kailangan ulit niyan, may concurrence na naman ng Senado. Okay lang yan. Sa tingin ko naman, makukuha ang concurrence niyan. Makukuha naman yan. Ang concurrence ng Senado, kaya naman yan. Hindi naman masyadong musilan na issue yan. Ito kasi, paulit-ulit na lang kasi paulit-ulit na lang kasing inuungkat ng mga DDS yung ginawa kay Duterte at saka yung gagawin kay Bato at kay Bongo. O sige, para walang issue. Para wala na silang maungkat na mga issue. O mag-member na tayo. O, saka tama yan, magiging anong legacy yan. Unang-una, pumunta si PBBM sa United Nations nito, 2 araw. Di ba nag-speech siya doon? Eh kung doon, in-announce niya na sana pagpunta niya doon, the Philippines will be rejoining. Oh, di ba? Ganun sana, ang galing sana doon. Palakpakan sana siguro sa kanya doon. Di ba? Pumunta siya sa UN, nagsalita siya doon ngayon. O kahapon ba yun? Ay kung in-announce niya na doon, na magme-member na uli ang Pilipinas sa ICC, siguro balitang-balita yun. Eh ngayon, wala masyado. Walang masyadong balita sa pagpunta niya doon. Sinisiraan na naman ng mga DDS. Pero kung pagdating doon, kung pagdating doon sa UN, nagsalita siya, bigla niyang inanunsyo na magme-member na uli ang Pilipinas sa ICC. Di ba? Ang galing sana ng projection niyan. Sa administrasyon ni PBBM, ang ganda. Biglang, yung mga bansa sa buong mundo, sasaludo sa kanya. Kasi si Ferdinand Marcos Jr. ang nagbalik ng pagiging member ng Pilipinas sa ICC. At pag naging member na ulit tayo ng ICC, wala na yan mga issue na yan nila Amy Marcos. Kasi ngayon, paulit-ulit Paulit-ulit. Mag-iimbestiga na naman si Amy. Legal daw ba ang ginawa kay Duterte? So, wala nang katapusan yan. Unong justification mo na dapat tayo mag-member uli? Yung sinabi ni Ombudsman Boying, wala na Iba na ang sitwasyon ngayon. Si Duterte, dahil siya na kasuhan sa ICC, dahil sa mga ginawa niyang krimen, ayaw niyang mag-member tayo sa ICC. Pero sino bang presidente ang umiisip na gagawin yung ginawa ni Duterte? Baka si Sara Duterte lang naman. Pero si PBBM naman, wala namang crimes against humanity yan. Yung susunod na presidente, hindi naman si Sara Duterte, wala tayong dapat ikatakot. Walang presidenteng dapat matakot sa ICC. Kung natakot lang sa ICC, ay hindi nga pala natakot kasi akala niya, hindi siya magagalaw ng ICC. Si Duterte yun, di ba? Nung napanood ko nga kanina, sinishare ng mga kabunyog yung hinahamon ni Duterte yung ICC. Nung nagsalita siya sa Quadcom, sabi ni Duterte, sabihan nyo na yung ICC, arestuin na ako. Handa na ako. Gusto ko nga doon, ang alam ko, maganda doon ang kulungan air condition doon. Walang problema sa akin yan. Ay, napanood ko yun Hindi, sa mga kabunyog, mga kababayan.
kung ano, ang nangyayari kasi sa administrasyon ni PBBM, parang dalawahan yung ano niya dalawahan yung, anong tawag niya, dalawahan ang mukha. Ah, hindi nagme-member sa ICC, hindi nagre-rejoin, hindi nagsasalita tungkol sa ICC, pero nagko-cooperate sa ICC. O, di ba? Yun yung mahirap mo talagang yun. Mahirap mo na ganun ka eh. Hindi pwede yung dalawahan ang mukha mo. Dapat malinaw. Ah, naniniwala ako sa human rights, naniniwala ako sa international humanitarian law, magme-member ulit tayo. Oh, wala akong kinakatakutan sa hindi ako nag-commit ng crimes against humanity, genocide, at tingin ko naman yung mga hindi naman na ang susunod na presidente ng Pilipinas kung sino man, wala naman tayo ng ibubotong presidente na natatakot sa crimes against humanity, maliban na lang siguro kay Sara Duterte. Ano yan ang hirap ang hirap talaga nung nagdalawahan yung mukha eh. Oh, nagko-cooperate ka sa ICC. Malinaw naman nagko-cooperate, sinabi na yan ni Boying. Tapos ayaw mong mag-rejoin sa ICC. Dahil sinasabi mo walang jurisdiction ng ICC sa atin. Ang hirap. Dapat dito yung kung talaga, panindigan mo na yan. Wala naman mali doon. Wala naman mali doon na mag-rejoin tayo sa ICC. Magiging ang kasulusaludo ang Pilipinas. Sasaluduhan tayo, di ba? Mawawala na yung mga question sa Korte Suprema. Kasi pag inaresto mo na naman sila Bato, sila Bongo, ki-question na naman yan sa Korte Suprema. Di ba? Pero kung mag-rejoin na tayo sa ICC, mag-cooperate na tayo fully, wala nang issue-issue. Tapos, anong sabi ni Ombudsman Boying? Ano ngayon? Di ba? Ano ngayon? Hindi, mga kabunyog, mga kababayan, ito? Panahon na maging clear ang lahat. Consistency. Di ba? Yan para kapag nag-rejoin tayo sa ICC, sampal yan kay Aimee. Tumigil ka na nga, Aimee, kasi sabi ni Aimee, imbestigahan na naman. Tumigil na kayo mga DDS. Ito na. Member na ulit tayo ng ICC. Di ba? Tapos, yan At saka, yung imahe ng administrasyon ni Marcos sa United Nations, sa international community, magiging yan. Tuloy nga, sabi ko nga, magme-member ang Pilipinas sa United Nations Security Council. Yun ang linalakad nila Marcos ngayon unang gobyerno, kahit non-permanent member. Para maipakita mo na ikaw ay gumagalang sa international law, international humanitarian law, i-member mo ang Pilipinas uli sa ICC. O di ba? Yun ang yung plus factor para maging non-permanent member ng UN Security Council. Tinataguyod mo ang international law. Di ba? yun sana Ewan ko, sana si Claire Castro, bulungan ang presidente. Di ba? Para tapos na yung issue. Kapag member na ulit tayo ng ICC, tapos wala na yung mga issue na yan nila Aimee Marcos. Ngayon, paulit-ulit na naman yan. Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kaway? Tama ba tayo? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.